Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa Huwebes sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Abay, huling Huwebes o huling linggo na po ito ng buwan na ito. Aba, kita nyo na, napakabilis ng panahon. Matatapos na ho ang unang buwan ng 2025. Kaya maganda ho na pag natatapos ng isang maghapon, isang linggo, ngayon isang buwan, maganda meron tayong tinatawag na reflection. Pag nilayan natin, ano ba ang nagawa ho natin? Ano ba ang ating mga naibigay, naipakita ngayong buwan na ito? Para po bang meron tayo na examination of conscience, ika nga. Itong kami nasa seminaryo sa San Carlos, sa gabi ho, meron kaming examination of conscience. At pag sinabi natin examination of conscience, yan din po ay mahalagang bahagi sa pagkukumpisal. Bago tayo pumasok sa kumpisalan, dapat meron muna tayong ilang sandali ng pagninilay. Examination of conscience. At pag sinabi natin examination of conscience, hindi lang yung magbibilang ka. Hindi mo lang babalikan ano ba yung mga kasalanang ginawa mo, maling ginawa mo, ilan ba ang inaway mo, sinigawan mo na naman, ilan ba ang pinagdamutan mo. Pag sinabing examination of conscience, kaya nga dun sa bahagi ng misa, ang ating ikinukumpisal ay hindi lang yung mga ginawa nating mali, kundi pati ang mabuting hindi natin
ginawa. The sin of commission and the sin of omission. Sa ating ebanghelyo, bakit yan po ang aking ginamit na panimula? Sapagkat sa ating ebanghelyo, magandang sinasabi, paalala ni San Marcos, ang sabi ng Panginoon, sinisindihan ng ilawan para hindi sinisindihan ng ilawan para itago sa ilalim lamang ng takalan o sa ilalim ng higaan. Ito'y nilalagay sa talagang patungan. Huwag mong itago, sabi ng Panginoon. Ano yung ilawan? Ano yung ilaw natin? Ito yung kabutihan natin. Kaya nga pag-aandap-andap na ang ilawan, parang kabutihan din ng tao. Kapag medyo tinatamad ka ng gumawa ng mabuti, abay para kang ilawan na umaandap-andap na, mauubos na ang gas, ika nga, o ang langis. Huwag nating hayaang maubos na. Kaya nga pag nagkakaroon ng away, pag tinanong mo, bakit mo sinaktan? Naubusan ako ng pasensya. Aba, bakit kasi hinayaan mong maubos? Kaya magandang tanong ngayon sa araw na ito, ikaw ba'y nauubusan na ng pasensya? Nauubusan ka na ng awa? Nauubusan ka na ba ng kabaitan? Nauubusan ka na ba ng kasipagan? Nauubusan ka na ba ng pagmamahal? Ng awa? Huwag mong antayin maubos. May panahon pa para iyong dagdagan. At anuman ang mga hindi mo nagawang mabuti last year, yung mga itinago mo, yung mga ipinagdamot mong kabaitan last year, baka this year, try it. Subukan mo. Tulungan mong sarili mo. Unti-unti hindi naman madali eh. Alam nyo, sabi nila, hindi madali magpakabait. Totoo ho yun. Pero meron din tayong kasabihang nasisiraan din o nasisira ang bait kapag hindi mo ginamit. Huwag mong hayaang masira ang bait dahil hindi mo ginamit. Kaya sa araw na ito, napakagandang ipinapaalala rin sa atin ng Panginoon na ano man daw ang ginamit mong panukat ay gagamitin din sa iyo ng Panginoon. Minsan ang pagkakaintindi natin dito, ano man ang ginawa mong mali, kapag daw gumawa ka ng mali, talagang parurusahan ka lang. Kapag daw gumawa ka ng masama, parurusahan ka. Pero maganda siguro sa kabilang bahagi, sa kabilang punto naman ng linya na ito, siguro ang sabi ng Panginoon, pag gumawa ka ng mabuti, aani ka rin ng kabutihan. Baka may umapila kayo, parang hindi naman, Father. Yung mga tinulungan ko, inaway ako. Yung mga ginawa ko ng maganda, winalangya ako, Father. Ano yung sinasabi mong pag gumawa ka ng mabuti, aani ka rin ng kabutihan? Tandaan natin, mga kapatid, iba ang sukatan ng tao sa sukatan ng Diyos. Siguro hindi ngayon, hindi dito, hindi sa paraang gusto mo. But maniwala ka, in God's own way and time, in His most perfect way, you will receive your reward. Babalik. Ika nga ng mga kapatid ko sa charismatic, siksik, liglig, umaapaw. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pagdasal natin, hindi natin kaya kung tayo lang. Ipagdasal mo na sana magawa mo ng ilabas. Hindi lamang para ikumpisal yung mga mali at masama mong nagawa, kundi ilabas mo na, gamitin mo na, ibigay mo na, ipakita mo na ang anumang kabutihan, ang anumang maganda diyan sa puso, sa isip mo na pwede mong ibigay. Huwag mo itago. Ulitin ko, dapat ginagamit para hindi masira ang iyong pagiging mabait. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming gabay sa aming pamumuhay araw-araw. Sa mga pagkakataon na hindi ka namin natularan sa pagiging matapang mo sa pagsasabi ng totoo, sa pagiging matapang mo sa paggawa ng tama at mabuti sa iba.
patawarin mo po kami. Pero Panginoon, naniniwala kami, puno ng pag-asa, lalo na ngayong taon na ito, na sa tulong mo, sa tulong ng maraming tao, hindi man agad-agad, magagawa rin naming maging mabuti.